Okay po, so isang pagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang ipapakita ko sa inyo. Bali itong property na ito na i-vlog ko na noon at meron na po nakabili. Ngayon po yung nakabili po ay pinapabenta po sa amin ulit itong property na ito. So itong property na to ay meron pong sukat na 2.2 hectare at located po ito sa bayan po ng Lupao, lalawigan po ng Nueva Ecija. Bali po, ang property na to ay mahaba yung kanyang frontage. Simula po doon sa may bahod doon, pinakalas na bahod po niya ay hanggang dito po. Hanggang dito sa banda rito. Doon pa po siguro na sa mga 100, mga ilan kaya? Mga 300 kaya? 200 boss, yung ano niya, yung frontage niya. Mga 200 no? O mga 200 meters po. Estimate po yung frontage po niya. So, mga 150 to 200 meters po. Bale, itong property po na to ay meron din po siyang bahay. So, ito po yung bahay. At yung mga ibang gamit po ay kasama na po sa bentahan. So, ito po yung way na papunta po sa town proper po ng Lupao na sa mga 10 minutes driving po. Estimate po namin. At ito nga po sa harap ay nakabahod po siya, pero yung kanyang poste ay kahoy, tapos nakahagwar yung gate po niya, steel matting, at ayan po yung kanyang gate. Tapos ito po yung kanyang bahay. Papusukin natin mamaya yung loob ng bahay. Uunahin ko lang po muna dito sa labas muna. So dito po sa part na ito ay may mga iba-ibang puno pong nakatanim po dito. So ang mga nakatanim po dito ay yun nga po, may mga mangga, may mangustin, may coconut, may duhat, may guava, may green grapes, may pineapple, may mulberry, avocado, makopa, langka, rambutan at lansones. At meron din po itong kulungan din po ng baboy. So hindi po nasabi doon kung ilan po yung mga piraso, pero yun yung mga nakatanim po dito. So doon po yung kanyang bakod po. Paganoon po siya. Bale, shape ng property na ito ay square po siya. Square na square, parang rectangular ganun po. So dito po meron pong kubo dito. Ayan, kubo na nila seller. At ito po ay ongoing po yung pagpapatitle po nila. So chinek na po ni seller po ito. Yung nakabili po sa property na ito, chinek na po niya. Bali, may papangalan na po sa nila yung titulo. Hinihintay na lang po na may ano po yung title number at ma-release po sa kanila. At sila mismo seller po ang pipirma sa deed of sale kung sakali po kayo po makakabili. Bali, itong pinakamataas na part po na yan ay kasama pa po yan. Andun po yung boundary daw po. At ito po nga po ay may mga puno rin po na tumubo. Mga alibangbang sa tawag namin dyan alibangbang. So ang presyo po ng property nito ay 6M po. 6 na milyon yung kanyang presyo. At kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin sila seller po. Ayan, kasama po namin si seller po dito upang samahan kami at ipakita sa inyo muli itong property na ito. So okay lang sir, pasukin yung loob. Sige. Ngayon naman po i-check po natin itong loob ng bahay. Si sir po, sila yung may-ari po dito sa property na ito. Ayan, so ito po, bali sir, yung ibang mga gamit ay kasama na sa bentahan. Yung mga farm lang. Yung mga farm lang na gamit po. Mga grass cutter, ganun po. Sige po. So yun lang daw po yung mga kasama, yung mga ginagamit po sa farm. Yun po yung kasama sa bentahan. So dito po yung unang kwarto. Ayan po. Kabubida. Ayan. At meron pong CR din po dito. Okay, ayan po. Meron pong CR dito. Ayan. Okay po. So, yun po yung CR sa unang kwarto. At ito naman po yung sala po niya. Kabubida rin po. Maganda yung mga ilaw. Mayroon pang may cove light pa. At ito po yung pangalawang kwarto po. Ayan. Pangalawang kwarto. Ayan. So, ito po yung pangalawang kwarto. May CR din po siya. Okay po. So, ayun po yung CR po niya. Ayan. So,
Okay, ito po yung CR. Mayroong inflatable na foam o kama si sir. Pero hindi po kasama sa bentahan yan. Bali, ang kasama sa bentahan lang po, yung mga gamit lang po sa farm daw po ang naiiwan kasama sa bentahan. So ito po, maganda yung mga ilaw po niya, nakahanging cabinet, ito po yung lutuan o lababo. Ayan, at maganda rin po dito, only water po siya. Wala kang babayaran tubig ito. At ito siguro may mga kasama sa bentahan. Itong mga gamit po sa ano po sa farm. Ayan. Bali ito pong property na to ay residential farm lot po siya. At puntahan naman po natin yung kanyang likod. Ito nga po yung likod. Ayan, yung side pala, nandun yung likod. So, puntahan po natin at kukunin ko lang po yung aking dito yung aking tsinelas. Ayan. So, puntahan po natin yung ibang part. Makikita nyo po dito yung kulungan ng baboy, yung iba-ibang mga nakatayo dito sa property na ito. So, ito po yung kanilang dirty kitchen sa part na ito. Bali dito po garahe po yung sasakyan ni seller. At ito po yung yung kasama itong mga to. So, kasama na daw po si bintahan itong mga to. Host, hindi pa nagamit to. Kabubukas lang. At ito rin po, kasama na rin po sa bentahan itong mga to. Itong imbakan ng tubig, inflatable water, ang tawag dito. So, dito po nila iniimbak yung ibang tubig. At ito naman po, naka-pressure tank. Ayan. At ito, imbakan pa ng tubig to, running water. Ayun po. Running water galing ng bundok. Ayan po, tumutulo yung tubig. Talagang only water. Galing po sa bundok po yan. Meron po silang lutuan dito, pugon. May CR din ba yan? Lutuan. Ay, hindi yata boss. Lutuan. Lutuan din. Ito po yung kanilang lutuan din po sa labas. Ay, imbakan pala ng imbakan pala ng kahoy ito. Tapos dito merong lababo dito sa labas. Tingnan nyo po. Ayan po yung mga mangga na naitanim. At may iba-ibang mga puno pa po dyan na nakatanim po dito. So hanggang dun pa po yan yung boundary sa part po niya, sa taas po niya. At andun naman po yung kulungan ng baboy sa part na yon. Tapos yung caretaker house. At meron ding kubo dun sa banda roon. Okay. So 2.2 hectare. Ito po ay may presyo po na 6 na milyon. Kung gusto po i-negotiate yung presyo nga po, ay yung mismong seller na po yung kakausapin natin. At ito po yung ibang part naman po. May mga tanim silang mga papaya din. At dito po yung kanilang dirty kitchen. Ayan po. Yung dirty kitchen. At kasama na rin ba to? Yung panel po? Solar panel. Kaya itong mga host na to, sir, kasama na rin po itong mga to. Kasama daw yun. Kasama na po itong mga host na to. At itong solar panel po na ito, kasama na rin po sa bentahan. Ilang piraso to? 3 piraso po. Kasama na rin daw yan. Kasama na po sa bentahan niya. At meron din silang solar pump, kasama na rin po sa bentahan po yun. Kaya kakabit nyo na lang po kung kayo po makakabili na ito. Ito po yung Ito yung dalikan. Ay lakas sa tubig. Ito yung dalikan nila Dalikan, lutuan. Ano yan, boss? Yung lalagyan ng ng kahoy. Kaya maganda. Ginagano lang yun Lalagyan mo ng kahoy. Ay, apoy na yan. Ginawa rin ako ganyan kaya lang mas maliit. Yung tubo lang na 2x3. Ano, tubo? Ha? Tubo? Unas. Napier. Napier. Ayan, kala ko tubo. Tapos meron po silang kamote dito tanim. Merong piyas. May mga roses po rin po sila dito. Ayan po yung mga rosas. Ayan, tanim po nila dito. Di ba may red grapes pa dito? May ubas pa. Ayan, may mga ubas po. Ayan. At ubas. Duhat. Mga saging. Kaso yung saging, may mga buko pa. So, di ba ang ganda sa bandaron pa? Oh. Binatuktok dun Kasama pa yun di ba? Kasama pa yun. Nandun yung bukal sa taas na yun. Bukalbo. Tingnan po, ang ganda ng view po Talagang nasa paanan po ng bundok.
love you. I love you. Kung tinatanong nyo po may NPA boss, may NPA ba dito? Wala, asasinado na kayo. Nasusirado na. May mga buhaya ba dito boss? So ito po yung, di ba ito yung bahay ng caretaker dati? Ngayon, wala pong caretaker, bali si sir lang po yung andito. Siya nagme-maintain. Kasama na rin po itong mga to. May map yan. Ang ganda ng map ah. Ayan, kasama na rin po yan. Ayan, pang rotor. Kasama na rin po yan. Ayan o. Parang baliktad. Pati talaga. Baliktad. Ayan po. So, ayun naman po yung CR dito. Isang CR po dito. At may kuryente na rin na nilagyan po nila ng mga wire. At ito naman po yung kulungan ng mga baboy po. Kaso nga lang, lalagyan din ng, ng bubong. Kung sakasakali po yung makabili, lalagyan na lang po ng bubong. Siguro boss, mga ilang heads kaya itong kaya nito? Mga mga 50 siguro kaya nito. Ayan. So, ito yung kulungan ng baboy. Lalagyan na lang po natin ng bubong. Kasi yung dating may-ari po nito, kinuha nila yung mga bubong. Ayan po. Bali, yung bagong may-ari po ngayon ay hindi niya po niya na maharap. At reason po kung bakit binibenta, dahil meron daw po silang panibagong business na kailangan po nila ng funds para yung business na yun ay magawa po nila. Kaya need nila ibenta itong property na ito para yun nga po masuportahan yung kanilang business po na itatayo. So, ito po pahili-hili po siya. May part na patag at mas marami po yung mataas na part. Bali hanggang doon pa po yan. Marami kayong pwedeng gawin po dito sa property nito kung sakasakali po kayo makabili. Pwedeng farm resort, pwedeng pagtaniman ng mga fruit bearing, gulay. Ayan po yung mga pwedeng itanim dito. At ang maganda rin po dito ay only water po siya. Hindi problema yung tubig, kaya tuloy-tuloy nyo gamitin yung tubig, okay lang po. Wala tayong babayarang tubig po dito kung sakasakali po kayo makabili. Ayan po. Yung power line, naka-install na rin po. Internet connection, papakabit na lang. Dati may wifi dito, ewan ko lang po kung tinanggal na nila yung wifi. Ayan po. So, hanggang doon pa po yan. Sa taas po yan. Hanggang doon pa po yan. Huwag nyo na po akong huwag nyo na pong tatanungin ba't hindi ko pinuntahan yung pinakamataas na part. Ang taas po, hindi ko po kaya. Baka po ako ay alam nyo na po, ay hingalin po ako tumatanda na kasi, kaya hindi ko pwede akitin doon, mataas na. Ayun po, may mga tanim pa po sila mga mangga dito, malilit pa lang, pero kailangan po suportahan pa rin ng tubig. Ayun po, mga ilang araw na rin po na nag-uulan dito. May time din po na hindi umuulan. Ayan po. So hanggang doon pa po yan. Kung nakita nyo yung mga Jimmy na doon, hanggang doon pa po yan. Ang boundary niya. Ayan po. Tignan nyo po yung view. Ang ganda ng view. Yan po yung view ng property. May mountain view dito. Overlooking. Sa part na ito, overlooking na What more pa kaya kung andun ka sa pinakataas? Mas super overlooking na po doon. Ayan. Dito po medyo patag siya dito. Pwede ka maglagay ng rest house dito. O kaya kung farm resort, pwede maglagay din ng dito ng swimming pool. Kaya sa ibang part dyan, dito medyo patag din sa part na yon. Ayan. So, tignan nyo po kung gaano kalapad. Nasa mga 150 to 200 meters po yung estimate naming frontage po niya. Hanggang doon din. Ang lapad ng frontage po niya. Kaya sa inyo po yan kung paano nyo i-develop to kung sakasakali. Ayan. Kaya po di ko nakakitin po doon. Kahit kaya kong akitin, pero nakakahingal po Hanggang doon pa po yan sa banda roon. Ayan, papaliparan po namin ulit po ng drone video po ito. Ng drone para makita nyo po ulit yung ibang part po ng property na ito. Maganda po siya.
tahimik. May mga kapitbahay rin po kayo dyan. Ayun po, may bahay doon, may kapitbahay kayo doon. At simentado nga daan po. Kaya sigurado po may mga kapitbahay pa po dyan, may mga kabahayan pa po dyan sa bandarian. At tignan nyo po yung bundok. Dati po, ano yan, tuyot na tuyot po sila, pero unti-unti na pong nagsisilabasan yung mga damo. Kasi nga po umulan na. Kagaya nga po ito nung nakaraan eh. Nung unang binag po namin to, kulay itim yan. Pero ngayon po, nagkakaroon na ng green dahil po sa panahon na rin po na tag-ulan. Ito po ay Caraballo Mountain na dudugtong na po sa Sierra Madre. Itong bulubundukin na to. Diyan sa Bandarian po, Sierra Madre na po eh. Ayan po. So, sa Bandarian, okay, sa Karanglan na po dyan eh, sa Bandarian. Karanglan, tapos Bandaron, San Jose. Kaya, ang bayan po ng Lupao, katabi po niya, Umingan, Pangasinan, Talugtog, Nueva Ecija, Muñoz, Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija, Karanglan, Nueva Ecija. Yan po yung mga katabi po niya. Itong Lupao, Nueva Ecija po. So, may mga puno pa ng mangga dito. Nakalimutan ko lang po kasi kung ilan yung mga punong tinanim po dito. At pero marami rin po yung mga tinanim po nilang mga puno dito. Yun nga lang, kailangan po siyang alagaan kasi yun nga po, mag-isa lang kasi ni Sir, baka hindi niya po na asikaso na maayos. Kaya yung iba pong mga mangga ay namatay na po. Ayan. So ayan po. Tignan nyo kung gaano kaganda. Dati wala kang makita ang kulay green dito, ngayon po marami ng green no. Ayan. So yun po yung bahay ni seller, bahay ng caretaker, yung CR sa labas, yung lutuan sa labas, at ayan po yung kulungan ng baboy. Okay po. So kung may katanungan po kayo regarding sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo mag-viewing po dito sa property na ito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo at para makausap nyo rin po yung seller at ma-negotiate nyo po yung presyo po ng property na ito. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property na binablog po namin. Maraming salamat po and God bless.